Hello. Ituturo ko sa iyo ang best way sa pag-solve ng roots. Okay? Maraming ways, pero meron dalawang best ways. Ito two best ways to solve the roots. Okay? Solve for the roots. So, ang isang way ay by quadratic formula. Kailangan ma-memorize ito. Kasi hanggang sa higher level, college, ginagamit ang quadratic formula. So, ngayon, pwede nang start ang pag-memorize. Okay? So, ang isang way ay by quadratic formula. Explain lang natin So, ano ba itong quadratic formula? Ito ang quadratic formula. So, negative b plus or minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. Ano ba itong mga b, a, c at saka ano to? So, ito ay mga number lang yan, mga number. Okay? Number lang yan ng isang equation. Ngayon, pag nagbigay si teacher ng isang equation, ito ang step Kailangan mong mailagay sa ganitong form. Okay? Pilitin mong mailagay sa ganitong form. Ax squared plus bx plus c equals to 0. Kailangan pilitin mong malagay sa ganyang form para maka-apply ka sa ganitong formula. Ang sagot dito, pag nasagutan mo to, ang sagot dito ay yung roots. Roots na siya. Root 1 o root 2. Okay? So, pilitin mo malagay sa ganito na form. Ano ba tong A, B, C na to? Ito yung mga coefficient. Tinatawag nilang coefficient. Mga number lang yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lang. Mga number lang yan. Okay? So, ngayon, pag nagawa mo na sa ganitong form, ilalagay mo na tong A dito. Lagay mo na siya dyan. Ito, ilagay din dito. Parehas lang sila. Itong B, ilagay mo siya dito. Yung B na to, ilagay mo din siya dyan. Itong C, ilagay mo siya dyan. Ganun lang yan. Yung mga number dito, ililipat mo lang lahat dyan. Tapos isusolve mo na. Pero, importante, huwag kalilimutan itong mga sign. Huwag mong kalilimutan yan. Okay? Tapos itong 2a na to, nakadivide yan sa lahat. Hindi yan nakadivide dito lang. Sa lahat yan. Okay? So, ngayon, yun ang isang best way. Pangalawang way, ito, completing the square. Iko-complete natin yung square, okay? Completing the square. Yung gagawin din natin ganitong form. Ganon din gagawin nating form. Ngayon, pag nagawa natin ganitong form, completing the square ang tawag, okay? So, completing the square. Explain natin para mas maintindihan. So, again, gawa din tayo ng ganitong form. Kahit ano pang form na binigay ni teacher, nagsagol-sagol, nag-mix-mix. So, atin gagawin na ganitong form. Okay? So, again, ax squared plus bx plus c equals to 0. Example example. Ito, simple example. X squared plus 4x plus 3 equals to 0. So, ganito na ang ating gawa. Nagbigay si teacher, ginawa natin ganito. Pero hindi natin alam kung paano mo pagkuha ng roots. Medyo nakakalito kasi hindi mo agad mahulaan. So, ngayon, by completing the square, pwede nating malaman agad. So, ganito pagko-complete the square. I-copy natin yung dalawang nauna, plus 4x, tapos maglagay tayo ng plus, maglagay tayo ng blanco. Tapos, blanco uli na isa. Tapos, i-copy na natin itong natira. Okay, ganyan lang siya. Pag lagi mo ginagawa to, mas mabilis na to para sa'yo. Ano naman ang ilalagay natin dito? Anong ilalagay natin dito?
Okay? Anong ilalagay natin dito? Anong ilalagay natin dito? Ito, ang panlagay dito. Ito i-divide natin ito sa 2. Okay? I-divide natin ito sa 2. So, 4 divide 2. Tapos, i-squared natin. Ano ngayon ang sagot? 4 divide 2 equals 2. Squared equals 4. Ito ang ilalagay natin dito. Okay, ngayon, ano naman ilalagay dito? Siyempre, nagdagdag ka dito ng 4, magmaminus ka naman dito ng 4. Huwag kalilimutan, nagdagdag ka ng 4, magmaminus ka ng 4. Okay? Ganun yun. Dagdag ka ng 4, minus ka ng 4. Okay? Kasi, para balance, wala kang nagalaw sa equation. Hindi nagbagong equation. Kasi nagdagdag ka, magbabawas ka ulit. Ganon. Ngayon, ang susunod na step. Lagay tayo ng dalawang open parenthesis, close parenthesis. Okay? Tapos, itong open close parenthesis na to ay para lang dito sa tatlong term na nauna. Kasi nga, i-completing by the square natin. Completing the square. Okay? Ngayon, may natira pa dito ha. May natira pa. Huwag kalilimutan. Anong ilalagay natin dito? Ngayon, ilalagay natin dito. Siyempre, mauna muna natin ang dalawang x. Siyempre, laging may dalawang x din sa una. Ngayon, ano bang palagay? Anong palagay dito? Nakita naman natin, plus ang sign dito, plus at saka plus. Anong ilalagay dito? Ito ha, technique ha. Di ba nag-divide tayo kanina ng, dinivide natin to ng 2? Ngayon, ang ilalagay natin dito ngayon, kung etong 4, i-divide 2. Di ba kanina, in-square natin siya, nilagay dito. Ngayon, yung palagay dito, hindi natin i-square. I-divide lang natin to, 4 divide 2 equals 2. Yun ang ilalagay natin dito. Okay? Kanina, in-square natin dito, kaya naging 4. Ngayon, hindi na natin i-square. 4 divide 2 lang, or kung ito ay 8, 8 divide 2, kung ito ay 10, 10 divide 2, yun lang ilalagay natin dito. Okay? Okay? X plus 2, X plus 2. So, parehas na siya ngayon. Identical. Ibig sabihin, identical, pareho. Pero may natira pa. Minus 4 plus 3. Ano masagot sa minus 4 plus 3? Equals minus 1. Minus 4 plus 3 equals 1. Equals to 0. Okay? Anong sunod ngayon? Siyempre, ito, lilipat natin sa kabila. Lilipat natin sa kabila. Tapos itong dalawa na to, since na siya ay pareho, identical, ganito na lang ang sunod na pagsulat. X plus 2, sa halip na isulat natin again, lalagyan natin ng squared. Tapos, kakopy natin siya. Ito